20K phone ng Samsung ngayong 2024, maganda ba? Sulit? Ano yung mga pros and cons? May laban ba sa mga panalong phones ngayon? Pag-uusapan natin after mo mag-subscribe. Road to 500k na tayo, so mas dadamihan pa namin yung videos para sa inyo. At kung sakaling makatulong o magustuhan mo to, click mo na yung subscribe button dyan at follow mo na rin kami sa Facebook at TikTok para sa mas marami pang tech updates. Okay, so umpisahan muna natin sa design. Una ko talagang napansin dito yung pagkakahawig nito sa latest flagship ng Samsung ngayon na Samsung Galaxy S24. Kamukhang-kamukha talaga at kung lalagyan ng case, hindi basta-basta masasabi kung naka-flagship or mid-range ka. Naka-glass back panel na rin tayo unlike sa Galaxy A34 last year. Hindi gaanong halata yung mga fingerprints natin dyan kahit na glossy. And by the way, meron tayong 3 color options: lilac, ice blue at navy. Tapos napansin ko rin na may rainbow or prism effect tayong makikita dyan, depende sa pagtama ng liwanag. May nakaumbok na part sa mga buttons na okay naman para mas madali nating makapa, pero okay lang din naman kahit wala. Also, naka-plastic frames pa rin tayo dito. Yung Galaxy A55 ang naka-metal frames, but still, premium pa rin yung itsura, premium hawakan, at ang premium din itong Corning Gorilla Glass Victus Plus na protection sa display. At of course, just like last year, may IP67 water and dust resistance pa rin na mas mataas kumpara sa karamihan ng mga mid-range phones. Pagdating naman sa display, meron tayong 6.6-inch Full HD Plus 120Hz Super AMOLED Infinity O display. Yes, Infinity O, so ibig sabihin, punch hole na yung gamit ngayon for selfie cam at hindi na yung water drop notch. Last year, bumili din ako ng Galaxy A34 at isa sa mga hindi ko nagustuhan doon yung notch. Medyo mahirap din kasing tanggapin yung notch para sa 20,000 pesos na price. So nakakatuwa na finally wala na yung ganong klase ng problema. Yun nga lang medyo makapal pa rin yung side bezels, so may mga bagay pa rin talagang pwedeng ma-improve. Now, ang good news naman maganda yung mismong quality ng display. As expected sa isang Samsung phone, litaw na litaw yung kulay dito, excellent contrast ratio, great viewing angles of course, at may option din tayong timplahin yung kulay dito sa display settings. So syempre sinubukan ko agad to sa Netflix. Naka Widevine L1 naman tayo, though walang HDR support dito na para sa akin okay lang din since nung nanood ako ng movie, TV series at anime, maganda pa rin talaga. At panalo rin kasi yung speakers. Naka-dual or stereo speaker setup na rin tayo dyan. Malakas at mas maganda yung sound quality kumpara sa mga kakompetensyang phones like the Poco X6 Pro, Vivo V30 at Realme 12 Plus. So for media consumption, mahilig kang mag-Netflix or manood ng mga videos, sigurado akong magugustuhan mo to. Brightness natin hanggang 1000 nits, which is not the best. Marami ng bagong phones ngayon ang mas mataas dito, pero sa paggamit ko naman, never akong nakulangan sa brightness indoors, at pag nasa labas ako, kita pa rin naman yung display. Mahihirapan lang syempre kung sobrang tutok ka sa sikat ng araw. Fingerprint scanner, mabilis naman. Of course, yung pag-scroll natin, very smooth ding tignan dahil nga sa 120Hz refresh rate. At mention ko na nga rin pala na may adaptive refresh rate option tayo dito. And nakita ko na mabilis din tong nababa sa 60Hz kapag wala ng motion sa display na nakakatulong din to save battery life. Okay, so paano naman yung performance? Anong pwede nating asahan sa 20K phone ng Samsung ngayon? Well, ginamit ng Samsung dito yung sarili nilang 5nm Exynos 1380 SoC na nakita na rin natin last year sa Samsung Galaxy A54 5G. 8GB of RAM tsaka 256GB of storage lang yung configuration na available dito sa Pilipinas, at as usual, hindi na naman binanggit ng Samsung yung type of RAM and storage na ginamit nila. So, tinest ko na lang yung read and write speed, at dito, makikita nating UFS 2 point something lang yung type of storage na for most people or casual users, okay na rin naman. Hindi lang talaga siya yung pang mabilisang loading tulad sa mga flagship or flagship killer phones. And also, may support nga rin pala to for micro SD card hanggang 1TB, which is good to see, lalo na ngayon na unti-unti na rin nawawala yan sa mga mid-range phones. Now, sabihin ko na lang muna agad na hindi to for gamers. Sa ganitong price, may mga phones na mas malakas dito, like for example, the Poco X6 Pro. But again, kung hindi ka naman gamer at more on social media, YouTube, Netflix, or office applications ka lang, hindi naman bitin yung performance. May occasional stutters of course, pero most of the time, swabe naman yung naging experience ko. Hindi siya mabagal na phone. And again, ginamit na nila yung Exynos 1380 sa A54 last year, so may mahaba-habang time na rin ang Samsung para i-optimize to.
At speaking of optimization, syempre isa rin sa mga bagay na alam nating maaasahan pagdating sa mga Samsung phones ay yung optimized na software. Latest version of One UI, latest version of Android, at bukod sa stock Android at Nothing OS, isa rin to sa mga best software or user interface para sa akin. Simple, maraming features, maraming customization options, at hindi naman sa pinupulaan ko yung UI ng ibang mga brands, pero eto kasi yung Samsung or One UI para sa akin. So far, wala pa akong nakikitang ads. May mga pre-installed apps pero konti lang, at may mga kwentang apps din naman. Unlike sa iba na mahjong or kung ano-anong games yung naka-install. Tapos pagdating sa software support, 5 years of security patches at 4 generations of OS upgrades yung ibibigay ng Samsung sa atin. Na sobrang goods kasi yung iba, 2 to 3 years lang yung binibigay sa atin. Now, magagamit mo ba talaga to for 5 years? Well, feeling ko hindi malabong mabagalan tayo dito sa 3rd, 4th, and 5th year of use, pero tingin ko naman magiging okay pa rin yung performance para sa mga basic applications. And also, meron nga rin pala tayong Samsung Knox Vault feature dito na added layers of security din para sa data natin like PIN, passwords, and biometrics. Isang solid feature din na ino-offer ng Samsung. Now, nabanggit ko kanina na kung gaming ang usapan, may mga mas malakas pa dito. Pero sabihin ko lang din na kung sakaling maisipan or yayain kang maglaro ng mga kaibigan mo, makakasabay ka pa rin naman. Lalo na kung mga less demanding games lang. Actually, dito sa Mobile Legends, meron tayong ultra graphics, super frame rates, at madalas din tayong nasa 80 to 90 FPS. 70 plus kapag may mga clash, so swabing-swabe din at wala akong na-experience na lag since hindi naman to bumaba ng 60 FPS. VR mode ng CODM, ganun din. Madalas 60 FPS sa low settings. Hardware din yung gyroscope kaya walang delay. So makukulangan lang tayo dito kapag demanding or graphic-intensive games na yung lalaruin natin. Like for example, Genshin Impact. Actually, nakaset nga sa low yung graphics nito by default. Sinet ko sa medium para maganda-ganda naman yung graphics at naglalaro tayo ng around 30 to 40 FPS dito. Nababa ng 20 plus kapag marami ng kalaban at nagbibitaw na ng maraming skills, so hindi ganun kaganda yung experience. At kung itatanong mo kung nagiinit, yes, nagiinit pa rin sa mga demanding na games kahit na may large vapor chamber cooling system na nilagay ang Samsung dito. Umaabot din tayo ng almost 45 degrees Celsius sa Genshin Impact, so alalay pa rin dapat at hindi talaga para puwersahin. 5,000 mAh yung battery capacity, so same lang naman sa karamihan ng mga phones, at yung screen on time na nakuha natin sa PC Mark battery test, same lang din sa karamihan. Around 12 hours yung SOT na all-day battery life na rin for most people, 1.5 to 2 days of use kung light user ka lang. So, hindi na rin talaga masama. Hindi lang talaga ito yung super impressive or super kunat na battery. Wala rin kasamang charger sa box, though may freebies naman. Mamaya, babalikan natin. 25 watt charging yung supported. So, hindi rin ito yung pinakamabilis mag-charge. From 10%, umabot to ng 51 in 30 minutes. Tapos, around 1.5 hours naman yung kinailangan bago mapuno. Okay, so next naman natin pag-usapan yung camera na isa sa mga may pagmamalaki nitong Samsung Galaxy A35 5G. Bali, meron tayo ditong 50 megapixel main shooter with OIS, isang 8 megapixel ultra-wide, 5 megapixel macro, at 13 megapixels naman yung pang-selfie. Ito yung mga kuha namin gamit ang main cam at sharp and detailed yung karamihan sa mga nakuha naming photos. Plenty of details, yung kulay medyo matingkad, hindi siya ganun ka-natural pero hindi rin naman sobra. Saktong tingkad lang din para mas magmukhang maganda at kapansin-pansin yung kuha natin. Actually, ganito naman talaga yung color reproduction ng Samsung. At alam kong karamihan sa inyo, ganito rin naman yung gustong timpla ng kulay. At nagustuhan ko rin yung pag-handle nito sa parehong highlights and shadows dahil makakakita pa rin talaga tayo ng details sa mga sobrang liwanag at mga against the light na photos. Sobrang nagustuhan ko rin yung kuha sa mga toys ko indoors dahil kuhang-kuha niya yung details tapos binuboost niya ng konti yung kulay. Tapos yung 2x digital zoom naman, sakto lang. Sharp naman kung maganda yung lighting. Yung ultra-wide camera, pwede na. Decent naman yung photos dito. May mga shots lang talaga na over-sharpened, lalo na sa mga dahon-dahon ng puno. At hindi nga rin pala laging pantay yung kulay sa main camera. Sa videos naman hanggang 4K 30 FPS tayo at pasadong-pasado rin sa akin to. Good amount of details, sharp din yung mga kuha at pwedeng gamitin ng mga starting vloggers natin dyan, lalo na't mabisa naman yung combo ng OIS at EIS para maging stable yung video. Eto naman yung mga selfies namin na nagustuhan ko rin. Natural yung skin tone dito, sharp and detailed din, at di hamak na mas maganda rin kumpara sa selfie cam ng Redmi Note 13 Pro Plus na halos kapresyo or mas mahal pa ng konti dito.
At ang kinaganda pa, pwede rin tayong mag-record ng 4K videos dito sa front-facing camera. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Galaxy A35 5G. Again, 4K 30fps tayo dito na hindi natin basta-basta nakikita sa mga kakompetensyang phones. At sa nakikita ko dito, mukhang maganda-ganda yung quality. Sharp at maganda yung kulay. Mukhang meron ding EIS since hindi rin masyadong maalog. Yun nga lang, kailangan na steady pa rin yung kamay natin kasi medyo nagbe-blur ng konti kapag umuuga yung kamay ko. So not perfect but still plus pa rin yung pagkakaroon ng 4K resolution. At kung meron kang tripod or gimbal, pwede to pang TikTok or pang vlogs kung sakaling maisipan nyo. At para naman sa iba pang mga features, hindi maganda yung haptic feedback for a mid-range phone. May Wi-Fi 6 so mabilis din. No problem sa signal dito sa lugar namin. Wala pa nga lang support sa eSIM. At okay din lahat sa video call ng Messenger. Okay, so available na itong Samsung Galaxy A35 5G for 20,990 pesos. From March 18 to April 18, may pa-freebie sila na 25-watt charger tsaka Samsung Galaxy Buds FE. Tapos itong sa akin, sa Lazada ko binili para may vouchers. So nakuha ko lang to for around 18K plus with freebies pa. Ilalagay ko yung link sa description kung saan kayo pwedeng makabili. Pros and cons, tapos balikan natin yung price. Para sa mga bagay na nagustuhan ko dito, una yung design dahil kamukha nga ng flagship phones nila. Andyan din yung IP67 tsaka Gorilla Glass Victus Plus. Panalo rin yung quality ng display, maganda yung speakers, not the best pagdating sa battery and charging pero good enough pa rin naman. Yung performance ganun din, sakto lang, hindi sobrang lakas pero good enough na rin naman for casual users. Software support at software experience, sobrang panalo. At para sa akin, camera ang pinakapanlaban ng phone na to. Tapos para naman sa mga cons, haptic feedback hindi maganda, medyo makapal pa yung side bezels, at posibleng mag-init kapag sinagad natin yung gamit. Now, of course, may mga magtatanong kung sulit ba to, at ang sagot ko dyan ay oo, pero hindi sa lahat ng tao. Sigurado may mga magko-comment dyan na 20K phone, bro mo, 600K lang yung antuto. at kahit naman ako, gusto ko rin sana ng mas malakas pang chipset, kaya nga sinasabi ko na hindi ko to mare-recommend sa mga gamers. Mare-recommend ko lang to sa mga more on social media at mga taong mas priority ang camera, display at speakers for watching videos, at syempre sa mga taong gusto ng reliable na software support na hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Links kung saan nyo to pwedeng mabili nasa description. Huwag nyo kalimutang mag-like, comment at subscribe. Napakalaking tulong yan para sa amin. Tapos kung gusto mong mapanood yung review namin sa mga kakompetensyang phones nito, pili ka lang sa mga videos na to.